Layunin po nila ang matulungan ang mga kababayan nating nasa liblib at malalaking lugar sa Pilipinas at maging ang indigenous communities sa pamamagitan po ng science and technology. At kaugnay niyan ay makasama natin si Ma'am Sheila Catarata at si Engineer J. Mark Eraskin mula sa Sibat Incorporated. Magandang umaga po sa inyo. Welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po. Rise and Shine Pilipinas. Good Magandang morning. umaga. Thank you po for joining us today. Alright, ito pong Sibat ay sibol ng Agham at Teknolohiya Incorporated. Pero please educate us, ano po ang advocacy at layunin po ng inyo pong organisasyon? Okay. We will be 40 years this year, no? So, we are advocating for appropriate technology, particularly community-based renewable energy systems para sa mga indigenous peoples and farmers. Okay. Goal niyo na makapag-establish itong community-based microhydro power project. Para saan po ba ang gamit nito ng microhydro power? At paano ito makakatulong sa mga kababayan natin, especially to the indigenous people? On a layman's perspective po siguro, no? Oo. So, nagtayo kami ng mga planta na maliliit, kaya nga community-based renewable energy, particularly microhydropower sa mga off-grid area sa Cordillera, lalo na sa Abra, Kalinga, and Apayao, kung saan hindi naaabot ng kuryente or tinawag nating off-grid. So ang nagpapailaw doon ay ang kuryente na galing sa tubig. Okay. Dahil abonda pa sila sa tubig at medyo mayaman pa ang kanilang kalikasan, marami pang tubig, tinayuan siya ng maliit na planta na para magkaroon sila ng ilaw, hindi lang sa kabahayan, kundi pati yung paaralan, mga barangay facilities, at iba pang mga pangangailangan sa komunidad na pinamahalaan mismo ng community, sila ang nagtatakda at affordable sa kanila. So sa ganung pamamaraan, hindi lang sila nabigyan ng affordable na kuryente, kundi nainganyo din sila na pangalagaan ng kalikasan dahil ang kuryente nila galing sa tubig. So kailangan pangalagaan ang kanilang watershed. Okay. Si engineer kayo yung nagsa-set up nitong renewable energy doon sa mga liblib na mga lugar. So kamusta po so far yung pag-install po ng mga ito? Sa pag-install, challenging po siya. Una po kasi limited po yung resources dahil nasa remote place po. Hindi po siya ganun ka-accessible. Minsan, kailangan po namin maglakad ng 8 hours para ma-reach po yung remote village po na yun. Kaya, kailangan mo ring matuto from the indigenous people kung paano nila ginagawa yun with limited resources. And ayun, nagtutulungan kami para makabuo. And ayun, nakakatuwa din na makita yung bayanihan nila sa lugar na yun. And kung paano nila yakapin yung proyekto at paano sila nagkakaisa para Kamusta yung reception dito sa indigenous communities? Because we understand, medyo technical kung iisipin ko paano to gagawin. Doon sa mga sa indigenous communities, paano nila naiintindihan? Paano sila nag-i-integrate dito? Tell us more. Nung una po naging mahirap way back 1990s. Nung una parang hindi po sila makapaniwala na yung tubig ay mula sa tubig ay magkakaroon ng kuryente. Hanggang sa nasimulan po at nagkatuloy-tuloy hanggang na kopya din po sa ibang mga barangay. And bago po masimulan ng project, ine-explain po ng maigi. Pinapaintindi po dahil minsan po akala nila ay ito rin po kagaya nung nakakasira ng kalikasan. Gaya po ng sabi ni Ma'am Ta, ito po ay small scale lang po. Safe po, environment friendly po ito at maganda rin po para sa kanila para matulungan din po sila. Yun po yung kailangan nilang pagkakaintindi sa proyekto para yakapin po nila ito. Okay. So far, ano na po ang progress ng proyektong ito? Ilan na pong mga indigenous communities ang ating natulungan? Sa buong Cordillera, we have more than 30 microhydro projects. So, gusto din namin i-emphasize na malaki ang role ng local government units. Particularly, marami kami sa Malibgong, lungsod ng Abra. Okay. So, kapartner may pag-cooperate sila. Yes. Very supportive ang mayor doon, si Mayor Rhea Bacuyag. So,
Actually, naging successful ang aming project at na-sustain siya dahil una, nandun yung people's organizations and the indigenous people's communities Ayun. na namahala nito. Tapos, very supportive din ang mayor, ang local government unit. At sa ibang probinsya naman, halimbawa sa Kalinga, the governor is also very supportive of the projects that we have in Kalinga and also in Coner, Apayao, no? The mayor of Coner, Apayao is also very supportive of the project. So, ito, partnership talaga ng communities, people's organization, at saka yung local government unit. Okay, paano yung funds po dito? Sino po ang pinagkukunan nito or saan po pinagkukunan nito? Dahil NGO kami, so we are able to mobilize funding from Miserior, Germany, through Miserior, but coming from the German government. So, kaya maibigay namin ang proyekto isang beses ng libre sa mga communities. Pero, as soon as matapos at ma-turn over na ang project Sila na. sa communities na yon. So, sila na ang magme-maintain. That's why mag-agree sila ng magkano ang kakayanin nila na babayaran sa kada buwan, i-collect nila, i-save, para kung may pangangailangan, doon nila kukunin. Kung kukulangin, Parang lalapit kooperatiba? Yes, lalapit sila kay mayor or kay governor para kung lalo na kung malaki ang pangangailangan no na i-repair, lalo na kung may mga nasisira. Pero so far sa proyekto namin, tumatagal siya ng mga 10 to 20 years, no? Okay. So, itong sinabi naming mga more than 30 ka-microhydro projects, matagal na to. May mga bagong tayo na natatapos namin, pero meron ding matagal na. Pero aside pala from Cordillera, we also have one in Iloilo, Ahoy. Medyo bago lang, natapos last year, no? Last year. It's also a partnership with the local government unit of Iloilo, Ahoy, and also supported by the United Nations Development Program, UNDP. Ayun, in alignment to SDGs din ito eh. Correct. Oo. Dahil climate change mitigation din siya. Yes. Sa proseso na nakapagbigay kami SDG ng 13. Yes, and 7. 7. Oo, sa renewable energy Yes. promotion. So, maliban sa nakapagbigay ka ng affordable na kuryente sa mga tao, na-mitigate mo din ang climate change sa pamamagitan ng pag-promote ng watershed protection. Okay. Siguro, may mga engineers na siguro gustong sumali rin sa inyong organization, na gusto rin mag-join sa inyong advocacy. So how can they be part of this program at ng SIBAT engineer? Yes po, may website po si Sibat, may Facebook page po. And kung gusto po nila mag-apply, open po kami sa ibang positions po. Alright, siguro po message na lang din po sa ating pong mga kabayan, especially also mga indigenous communities and LGUs. Okay, so salamat of course sa mga existing LGU partners ng SIBAT, salamat of course sa communities na patuloy na pinangalagaan ang kanilang proyekto at sa inyong tiwala sa amin na sa pamamagitan ng ating pagtutulungan, ma-promote natin ang community-based renewable energy system. Ayan, sana ma-integrate din no, na iba pa mga government offices and agencies ito para mas maging maganda ang supply ng kuryente sa mga malalayong lugar, especially in Visayas and Mindanao as well. Correct. Muli po ating nakasama si Ma'am Estrella at Engineer J. Mart mula sa SIBAT Incorporated. Maraming salamat po at pagpupugay po sa inyong proyekto. Thank you very much. Thank you.